Kagala, at ngayon na nga magluluto tayo ng sugar coated peanut, at syempre kailangan natin ng hairnet para yung ating buhok ay hindi malalagay sa ating lulutuin. So isa lang natin ito ang kawali, at hintayin natin medyo mainit ng konti. Kukunin ko muna yung mani, okay? At ito na ang ating mani. 1/4 lang ito mga kagala. Ay, kalahati pala, kalahating kilo. So, ingat lang talaga. So, ang ginagawa ko, pag mainit na siya mga kagala, so, lapit ka dito mga kagalang lawlaw. Sinusukat ko siya ng, ng baso. Kadalasan kasi, siya, dalawang baso na to. Isa. Yan, dalawa. So, tandaan natin, dalawang basong mani, isang basong asukal, at saka isang basong tubig. Yan po yung ratio. So, yan. Kalo-kaloy lang natin ng konti yan para ma-toasted siya ng konti. At syempre, alala yung apoy natin. Kailangan hindi siya kulang sa init. So, lagyan natin ng asukal. So, wala tayong gunting. Yan. Kung kukulangin man ito, may pandagdag naman tayo dyan. Basta ang estimate natin, 2 basong mani at saka isang basong asukal at isang basong tubig. Roy, parang sunog na siya. Nangangamoy na. Yun. So, yan. Lagyan natin ng asukal. Yan. Isang basong asukal. Yan. So, itabi ko muna. Tapos, isang basong tubig. Mga kagala. Ayan. Yeah. Ayan. Tapos, haluin lang natin yan. Tunawin ng tunawin. Ayan. At ayan na nga, kapag natunaw na natin yung asukal natin, hihintayin na natin yan siyang kumulo. Ayan. Para haluin natin ng haluin hanggang sa matuyuan siya ng tubig at magiging na siya, sugar coated. Sa mani na didikit yung asukal. So yun. So abangan na lang natin mga kagala. Kung mapapansin nyo mga kagala, kumukulo-kulo na siya. Ibig sabihin yan, unti-unti nang magkakaramelize yung ating asukal. At ayan na nga, kumukulo na mga kagala. Ibig sabihin ay unti-unti nang nagkakaramelize ang ating asukal. So ibig sabihin mga kagala, malapit na siyang kumapit sa ating mani. So pwede kayong gumamit ng pulang asukal o kaya white sugar. So ayan, malapit nang humupa yung tubig. Magiging sugar coated na. Eh paano yung kaya Dads, yung maalat na mani? Yung salted peanut. Apo. Okay, yung salted peanut naman, ang ginagawa ko dyan, inuuna ko munang lutuin yung bawang. Inihiwalay ko siya pag luto na, bago ko niluluto yung mani. Hindi ko siya pinagsasabay kasi masusunog yung bawang. Gusto ng iba hindi sunog yung bawang, kaya yun yung nagpapasarap sa aking salted peanut. Okay, so sa susunod gagawa tayo ng video para sa salted peanut. So ayan, kung mapapansin ninyo, paunti na ng paunti yung tubig at nagiging caramelized na siya. So mga ilang minutes na lang ito mga kagala. So ayan mga kagala, unti-unti nyo nang mapapansin na nag-evaporate na yung tubig at unti-unti nang nagkakaramelize itong ating brown sugar.
So, ibig sabihin, malapit na siyang maging sugar coated. At, unti-unti na yung naluluto yung mani. Hindi na siya hilaw. So, abang-abang mga kagala. At, syempre naman, mas advisable na gagamit tayo ng mas mahabang sandok. Ito, hirap na hirap ako. Absorb ko yung init. Kaya mainit yung loob. Opo. Ayan, mas malapit na sa katotohanan mga kagala. Kasi, kunti na lang yung tubig. Sa mga mga moment na ganito, mas igihan na ninyo yung paghalo kasi dapat hindi siya masusunog. Saka hanggat maaari lahat nahalo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mas advisable kung gagamit tayo ng mas mahabang sandok. Bakit po? Uy, tawag ako ng inaanak ko. Ano? Ha? Ano po? Okay, ayan na mga kagala, malapit na mga kagala. Dito sa panahon na to, babantayan na ninyo na hindi masunog. Napaka ano na nito, malapit na. Ayan. So ipapakita ko sa inyo yung texture na dapat hindi na natin siya hahayaang masunog. Kasi pag nasobrahan kayo nito sa pagbabad sa apoy, masusunog siya. Ayan, malapit na siya. Yan, kung mapapansin ninyo, nakadikit na yung mga asukal sa bawat mani. Yan. Ito na. Yan. So, ulitin ko mga kagala, ang ratio is 2 basong mani, 1 basong tubig, at 1 basong asukal. Mas advisable po yung puting asukal kasi hindi siya, yung kulay niya mas maganda yung finished product. Pero ako, ginagamit ko yung brown kasi mas mas maganda siya. Ay mas okay siya para sa akin. Ayan na mga kagala, dumikit na yung ating asukal sa ating mani. At wala na rin siyang tubig. Ibig sabihin, coated na siya ng asukal. Sa moment na to, para hindi siya masusunog, ay hahanguin muna natin siya ng mga ilang minuto. Okay? Para lumamig siya ng konti. Hindi siya tuluyang masunog. Yan. So, dyan lang muna siya for a while. At ibabalik natin siya uli dyan para sa pangalawang pagkakataon. Kasi, kakayasin natin ito ng kutsilyo at i-ano natin siya uli doon sa apoy. Yan. So, tatanggalin natin yung mga dumikit na asukal dito sa sandok para mas makahalo tayo ng maayos. At kung mapapansin nyo, kung titikim kayo ng isa, hilaw pa siya ng konti. So ang ginagawa ko para talagang lutong-luto yung mani, nilalagay ko siya pabalik. Tapos may matutunaw na asukal dyan, yung mga nakadikit. Ay, yung mga hindi pa nakadikit pala, sila naman yung second coating natin. Mas magpapalaki sila sa mani, mas magpapataba ng ating sugar coated, at sila yung mas magluluto ng mani. Ayan na yung mapapansin niyo, yung mga pulverized. Meron pa yung mga hindi pa talaga nagdikit sa mani. Yan o, yan ang ating target. Yan ang ating tutunawin ngayon. So hanggang dito na lang mga kagala, palubat na kasi kami. At hanggang sa muli, sunod ituturo ko yung paggawa ng salted peanut. So bye bye mga kagala. Bye.